Okay, good guys, no? So, share ko lang sa inyo guys, no? Kapag ma-encounter nyo yung ganitong model na Sharp. Yan yung model niya, no? Yan, pag ma-encounter nyo yan guys, ayaw niya magkarga ng tubig, ayaw niya mag-drain. Pero gumagana yung motor, nagbabalance, no? Pero ayaw niya magkarga ng tubig. So, the same times, ayaw din mag-drain. So, ibig sabihin, walang supply doon sa inlet valve. Wala rin sa drain, no? So, ito po ang naging problema niyan. So, ang pinaka main cause niyan guys, itong inlet valve, no? Usually guys, pumuputok to yung inlet, no? Kapag pumuputok to guys, nasunog, makikita nyo nasunog, wala nang resistance, nangingitim, lumulubo yung ganito. Usually niyan, yun ang sumisira ng board, no? Kaya ang nangyayari sa kanya, hindi siya nagkakarga ng tubig, hindi siya nagdi-drain, no? So ngayon, ang gagawin nyo dyan, board problem ang problema, no? So ibig sabihin may problema yung board, no? So ang gagawin nyo guys, i-repair nyo yung board, no? Kapag ganito, no? So ito yung board niyan. Ayan, so ito yung board niyan guys, no? Ayan. And binaklas na natin to, ito yung board, no? So ngayon, ituturo ko sa inyo yung sira niyan na parts, no? Ang sira niyan guys na parts dito, no? Ito. Kailangan nyo itong operahan. Ito, area na to. Yan, operahan nyo. Tapos itong dalawang paa na yan, yan o. Yan, ito po ay resistor. So yun po yung nag-o-open, no? So ito po yung value niyan, yan o. Tingnan natin kung makita nyo guys, no? Ay, hindi siya makita, yan. So ang value nito is 100 ohms. No, 100 ohms siya. So yun po ang nag-o-open, no? So makikita nyo yan siya. Dito, testerin nyo siya, no? Gamit kayo ng tester. Resistance. Dapat may makuha kayong 100 ohms dyan. No, testerin natin. Ayan. Ito. Testerin na natin guys, no? Ayan, no? Ayan. Kung mapansin nyo guys, open siya, oh. Yan yung dalawang pa. So ito yun, yung puti na to. Itong resistor na to. Ayan. So 100 ohms ang resistance niyan. Ayan. So ito po yung gagawin nyo. Ayan. So kung wala kayong pamalit guys, pwede nyo na to siya ilagyan na lang ng jumper. I-connect nyo na lang, ihinang nyo na lang to dito. Kung wala talagang pamalit, no? Kung wala kayong pamalit ng ganito, pero mas maganda kung may pamalit kayo, no? Ayan. So kung wala talaga, pwede nyo siyang i-jumper na lang, no? So yun po ang nagkukos ng bakit ayaw niya magkarga ng tubig, ayaw niya mag-drain. Kasi sa isang paa na yan kasi guys, dito yan nakakonek yung pinaka drain at saka ng inlet valve, no? So dyan siya nakakonek. Kasi yung pinaka common yan guys, ito, no? Dito yan, ito yung sa inlet natin at saka sa drain, itong area na to. Ayan, so yung common yan, isang linya yan para sa power supply niya, sa switching, no? Kapag nag-switch na siya sa drain at saka sa pagkarga ng tubig, dito yan dumadaan sa isang linya na to. Yan, sa resistor na to. So pwede nyo siyang i-bypass na lang kung walang pamalit. Pero kung may pamalit, maganda, lagyan nyo siya. Or lagyan nyo siya ng resistor guys na 100 ohms lang, 100 ohms na resistor para mas maganda, no? So yun. So yun yung parts na yan, no? So yun po yung naging problema kapag na-encounter nyo guys na ayaw magkarga ng tubig, ayaw mag-drain. So common problem siya guys ng ganitong Sharp, no? Yung ganyang model, no? So yun yung pinaka-common problem niya, no? Kasi kapag ayaw niya magkarga ng tubig, ayaw mag-drain, matic board yan ang sira, no? So ang naging dahilan, ito, nagsushort to. Pag pumaputok to guys, nagkakaroon siya ng balik dito, para siyang breaker na nagtitrip to. Kaso ang pag-trip niya open bigla, hindi na siya talaga bumabalik. So pag nagpalit kayo, nalagyan nyo na siya ng ganito, ayan, papalitan nyo na rin siya ng inlet valve, no? Isang set na. Kasi pag ibalik nyo ulit yan, tapos nalagyan nyo ito, matik yan, sirain nyo na yung board nyo. So yung board na talaga ang tatamaan dyan, program. Ayan, so yun, no? So sana makatulong yung video natin na to doon sa mga nag-repair, sa mga technician, no? Mga bagong technician na hindi pa alam kung anong problema sa magdating sa mga itong model ng board, no? So yun, no? So sana huwag niyo kalimutan guys i-subscribe ang ating YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe, no? Marami pa tayong mga video guys na ilalabas, no? About automatic washing machine, no? Kung gusto niyo matuto, panoorin niyo lang yung mga video natin. Halos nandiyan na lahat guys, no?
So ang purpose naman natin dito, para yung lahat ng technician pumunta sa isang area, magagawa naman nila yung kanilang gagawin, no? Kasi nga sa dami ng customer, hindi na natin kayang dapaan yan, no? Sa daming may automatic washing machine sa ngayon, no? Hindi na natin, wala nang competition guys pagdating sa repair dahil sa dami na, no? Tulad sa amin, dami nating competition na gumagawa na rin, pero hindi na rin tayo magkaundugaga din sa mga schedule. Marami na rin talaga nagpapagawa sa atin, no? Kahit maraming technician. So tingin ko walang technician ng automatic washing machine na mahina ang kita, no? Wala. So halos lahat maganda ang kita ng mga technician ng automatic washing machine. So yun, no, yun ang purpose natin. Tuturo natin, no, para sa buong Pilipinas malalaman nila kung ano, paano reparin yung mga ganito. So mga ganito naman, di kaya ito i-DIY ng mga customer, no. So medyo mahirapan sila mag-DIY nito. Okay? Thank you. Bye-bye.